Breaking news, nagsalita ang isang former high-ranking official ng Houthi at isiniwalat ang sikreto ng kanyang dating grupong kinabibilangan. Kinumpirma ito ng The Jerusalem Post na isang former high-ranking official ng Houthi ay eksklusibong lumabas sa Israel Hayom. Linggo nang humarap sa isang eksklusibong interview ang former official ng Houthi sa Israel Hayom. Isang araw matapos ang isinigawang paghiganti ng Israel sa grupong Houthi at pinasabog nito ang maraming oil facilities ng Yemen sa Hodeida port na kontrolado ng grupo na siyang ginagamit naman ng Iran upang bagsakan ng kanilang mga armas bilang donation sa grupong Houthi. Ito ang pinakaunang direct attack ng Israel sa militanteng grupo sa Yemen na Houthis. Matapos salakay ng Houthi ang Israel, merong isang Israelita at marami ang sugatan sa naturang atake ng Houthis. Bagamat hindi ito dumapo mismo sa lupain ng Israel at sumabog lamang sa aerial space ng Tel Aviv dahil inintercept ito ng interceptor ng Israel at ng United States of America. Hindi pinaabot ng 24 oras at agad na naghiganti ang Israel sa grupong ito. Sunday, muling umatake ang Houthi sa Israel pero nilinaw ng Israel Defense Forces na na-intercept nila lahat ng mga atake ng Houthis. At sa araw ding yaon, lumantad ang isang former official ng Houthi sa isang Israel Hayom. Ang Israel Hayom ay isang Israeli National Hebrew Language free daily newspaper. Dito eksklusibong nagsalita ang former high-ranking official ng Houthi at kinundina ang ginawang pag-atake ng Houthi sa Israel. Kinumpirma din ito ng isa sa mga pinagkakatiwalaang sites ng mga Christians at Jews. Ibinalita ito ng International Fellowship of Christians and Jews. Ayon sa report, ipinahayag ng dating opisyal ng Houthi na napakalaking pagkakamali ang ginawang pag-atake ng Houthi sa Israel. Marahil ay tinatanong mo rin, gaya ng aking katanungan, kung ano ang pangalan ng former official ng Houthi. At dahil sa eksklusibo nga ang naturang interview at may karapatan ang mga Hudyo na hindi ibigay ang pangalan, ito ay para sa seguridad ng former official ng Houthing ito. Ginalugad ko pa rin ang internet upang ma-provide sa inyo ang pangalan ng naturang former official ng Houthi. Pinuntahan ko na rin ang The Jerusalem Post. Nagbabaka sakali na baka mahanap ko ang pangalan ng former official ng Houthi pero hindi ko pa rin mahanap. Maging ang mga site na kaibigan ng Israel, baka nandoon ipinahayag ang pangalan ng former official ng Houthi. Pero ang aking nakita ay ang mismong nilalaman lamang ng naturang interview. Maaari kasing sabihin ng mga manunood na peke ang naturang balita dahil hindi nagbigay ng pangalan. Mismong ang Israel Hayom ay aking pinuntahan. Isang pahayagan na kung saan eksklusibong nagpa-interview itong former official ng Houthi. Nakita ko ang headline at ng aking iklinik ito. Ito ang tumambad. Ayon sa aking natuklasan, current session has been terminated. Pero marami na ang nagbalita sa informasyong ito. Maging ang Friends of Israel ay ibinalita ito. Pero binigyang linaw ng The Jerusalem Post na ang naturang balita ay isang eksklusibo. Pag sinabi nating eksklusibo, walang kopya nito ang ibang mga lugar. Maliban na lang sa mga site na kaibigan ng Israel. Sa report ng The Jerusalem Post, ipinahayag di umano ng isang former Houthi official na ang pag-atake ng Houthi noong Biyernes sa Tel Aviv na kung saan kumitil ito ng isang Israelita was a grave mistake. Ayon sa isang former official ng Houthi, totoo na talagang kaibigan nila ang Palestinians at kinakailangan nila itong suportahan. Pero paglilinaw niya, hindi lang daw dahas ang kinakailangang ipakita para suportahan ang mga Palestino. Ayon sa kanya, maaari naman daw suportahan ang mga Palestinian sa pamamagitan ng pinansyal. Pinuri din niya
ang ginagawa ng ibang mga Arab countries na sumusuporta sa mga Palestinian. Ayon sa kanya, pwede naman daw gamitin ang media campaign kasama ang financial assistance at ang humanitarian aid gaya nga ng ginagawa ng ibang Arab countries. Dagdag pa ng isang former official ng Houthi na ang ginawang pag-atake ng Houthis mismo direct sa Israel ay inilalagay daw nito sa delikadong sitwasyon ang mga sibilyan o population sa Yemen. Lugmok na nga daw sa kahirapan ang Yemen at dahil sa ginawang direct attack ng Houthi sa Israel ay inilalagay daw nito sa isang napakadelikadong sitwasyon ang sibilyan or population ng Yemen. Marami daw mga tao sa Yemen ang gutom na gutom at lalo pa raw itong magugutom, lalo pa raw itong maghihirap dahil talagang gaganti ang Israel sa ginawa ng Houthis. Tinukoy din ng former official ng Houthi ang isinagawang paghiganti ng Israel sa Houthis nitong Sabado lamang na kung saan pinasabog ng Israel ang oil facilities ng naturang lugar. Hindi maikakaila na meron din daw mga sibilyan ang umaasa rito, pero ang lubos na umaasa rito ay ang Houthis. Dagdag pa ng former official ng Houthing ito, ginagamit daw ng Houthis ang tens of millions of Yemenis upang maging human shield. Sa anong paraan daw na magiging human shields ito? Sa pamamagitan ng pag-atake ng Houthis sa Israel gamit ang rocket na kung saan pumatay ng isang Israelita. Magiging human shield daw ang mga millions of Yemenis dahil ang Israel ay talagang gaganti at ang Israel ay hindi raw katulad ng USA at Britain na ang tinatarget lamang ay ang mga military bases ng mga Houthis. Ang Israel daw ay kahit saan tumatarget. Kaya nagiging human shield ang millions of Yemenis dahil sa ginawa ng Houthis. Sa puntong ito ay medyo siniraan niya ang Israel kahit na ito ay naka-interview sa isang Israeli newspaper. Sinabi niya na ang Israel ay aatake kahit paman sa mga civilians. Ang kanyang puso ay nasa Houthi pa rin. Subalit, concerned daw siya sa milyon-milyong Yemenis dahil sa maling pag-atake ng Houthi sa Israel. Dagdag pa niya, ang conflict ay sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino. We don't have a direct conflict with Israel. Hindi raw kinakailangan na magsagawa ng direct attack ang Houthis sa Israel. Pero maaari silang sumuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, pagkain at mga damit at maging mga medical. Pinaringgan din nito ang ginagawa ng Hezbollah dahil ang Hezbollah ay nagsasagawa rin ng direct attack sa Israel. Ibinunyag din niya ang sikreto ng Houthis. Pagdating sa defense system, inamin niya na ang Houthis ay wala raw capability na madepensahan ang kanilang sarili sapagkat wala raw silang air defense system. Kaya ang magiging kaawa-awa rito ay ang kabataan, mga sibilyan at maging ang bansang Yemen. Isa raw sa matibay na patunay ang ginawang pag-atake ng Israel sa Houthis nitong nakaraang Sabado. Hindi man lang daw na-detect ng Houthis ang mga fighter jets ng Israel na papasok na sa Yemen. Nagulat na lang ang Houthis nang nagsagawa na ng pambobomba ang Israel. Sunog at wasak ang nangyari sa oil facilities na nasa Hodeidah port. Ayon sa report, umabot ng 2 oras at 50 minutes ang ginawang pag-atake ng IDF gamit ang F-15 at F-35 at iba pang mga jet fighters nang atakihin nila ang Houthis ng Yemen. 10 airstrike naman ang kanilang isinagawa. Alam ko mga kaibigan na ang Pilipino ay hati ang ideya kung ang ating pag-uusapan ay giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, giyera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, giyera sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Pero hinihimo kita na magsagawa ng sariling research tungkol sa balitang ito.